What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, what's up? Welcome back dito sa ating channel. Koro NFT nga pala, and for today, ang pag-usapan natin is all about play to earn. So ang pangalan ng project na to or ang play to earn na to is Crypto Warlords. So if familiar kayo sa past video ko, no, if ever napanood nyo sumali ako sa beta testing itong Crypto Warlords and nireview ko siya, no. So para sa akin, good naman yung game nila, yung mismong game nila. Pero yun nga, nag-post din ako dito recently or parang around mga 2 weeks or 3 weeks, no, sa ating Facebook na hindi ko mag-invest dito kay Crypto Warlords kasi nakita kong red flag sa kanila dati is namimigay sila ng whitelist spot. So syempre nung namimigay sila ng whitelist spot, ang inisip namin ng mga kasama ko is nagmamadali silang magkaroon ng pre-sale or nagmamadali silang mapuno yung kanilang pre-sale and then makaitakbo nila yung pre-sale fund. Pero yun nga, natapos yung pre-sale and hindi naman nila ito tinakbo. And by the way guys, ito yung kanilang mismong token right now. So nakikita nyo medyo dump siya, or I mean hindi pala medyo dump, no. So ang presyo niya is $0.01 and ang listing price niya is 0.033. So sobrang layo na niya sa kanilang listing price, no. Pero bakit nga ba ako nag-invest dito or mag-invest dito kay Crypto Warlords? Kasi aside dun sa nakita natin na talaga hindi nila tinakbo yung pre-sale. So despite of the token price, nakita natin nag-update sila sa kanilang mismong Discord. So yung mga updates sila, no, so masipag yung mga developers ito or yung team nila. As you can see, tuloy-tuloy siya, no, yung mga deposit problems sila, withdrawal problems, pero finifix sila agad and wala silang pinipigilang pag-withdraw dito kasi nakikita nyo tuloy-tuloy nagdadump yung token dati. Kaya nakikita nyo na hindi nila hinahalt or hindi nila hihinto yung pag-withdraw ng kanilang mga investors. And guys, may mga continuous updates sila in improvement sa game. And then recently nag-release sila ng land, no. So ang tawag is Castle. Tapos limited lang to guys, itong 5 na to. So limited lang yung count niyan and fortunately enough nakabay yung isang kagilto dito. And then yun nga, bumili ka ng land, meron siyang kasamang code. Tapos yung code na yun is pag ginamit natin or sinuport natin, meron tayong 20% off kapag mag-mint tayo ng kanilang NFT. So if ano yung code, i-leave ko na lang sa ating description box and make sure na gamitin nyo yun bago kayo mag-mint ng NFT dito if ever interested kayo, no. Kasi sayang naman yung 20% discount. So going back sa kanilang token, so wala tong tax, and then kapag bibili ka dito, yun nga, pwede mong saktuhan. For example, kailangan mo lang is 10,000 tokens, so pwede mo lagay 10,000 tokens and then yun lang yung bilhin mo, tapos yun talaga yung dadating sa wallet mo kasi nga wala silang tax dito. And then dito naman sa kanilang website, pagka nakabili ka ng token, pwede ka pumunta sa my account, tapos pwede mong click yung deposit dito, tapos mag-deposit ka ng Lords token. As you can see, meron pa ako natitirang Lords token dito na 9,600 and then hindi ko pa siya nami-mint, so papakita ko kasi guys, gusto kong pakita sa inyo kung paano mag-mint dito. And paalala ko lang guys, kapag magde-deposit kayo, pag-click nyo yung deposit, ayan, lalagay nyo yung mismong kung ilan yung deposit nyo, no, from MetaMask nyo. Kung nag-click kayo yung deposit, may babayaran kayong gas fee. Syempre, maliit lang naman. Huwag nyo i-refresh habang nagde-deposit or in progress pa yung mismong deposit niya kasi pwedeng maipit yung funds nyo. Hindi naman siya mawawala, pwede siyang erase dun sa kanilang admin, pero yun nga, sayang naman yung oras. Sa akin guys, kung nag-deposit ako dito, click ko lang yan, tapos nagbayad ako ng konting gas fee. Hindi ko siya ni-refresh, tapos dumating naman agad sa aking wallet yung mismong dineposit ko na Lords token. So once na meron tayong deposited na Lords token, click natin tong play game. And then guys, kada click mo nga pa ng menu dito or something, medyo may loading siya na medyo matagal. Kapag hindi naman about deposit or something, mga transaction, yung mga matagal na paglo-load, pwede siyang i-refresh. I think kagaya nito, i-refresh ko siya kasi ang click ko lang naman is yung play button and then medyo matagal siya para sa akin. So yan, after natin refresh, lumabas na yung kanilang main menu button or main menu interface nila. So meron tayong start battle, inventory, marketplace, game shop, and then quit game. So marketplace, pwede mo siyang silipin, pwede kang mag-snipe dyan or bumili ng mga NFTs like yung equipment and yung mismong warrior. Pero guys, ang gagawin ko is mag-mint ako, so punta tayo sa kanilang game shop. And then guys, ito na itsura ng kanilang game shop. So as you can see, nakalagay dito supporting scatter. So ito yung code natin na gagamitin. Ito yung lalagay ko sa ating description box. Kapag nilagay mo to, as you can see, meron tayong discount. So from 600 Lords token yung kailangan dito sa wooden chest, ang kailangan ko na lang bayaran is 480. Same with metal chest, imbis na 600, 480 na lang. Sa kanilang elder chest and then sa giant chest, imbis na 1,260 Lords token na lang yung kailangan ko. So, bago tayo nag-mint guys, nagdagdag ako ng Lords token kasi medyo kinapos ako. So nag-compute ako. Kala ko kasi kayo na 400 to. So medyo malabo yung mata natin. So ginawa ko is kinompute ko. So kulang ko lang para mga 1,920. So nagdagdag lang ako. So kasi guys, meron na akong warrior chest na 16. So ang gagawin ko is dadagdagan ko na lang siya ng 4 pa na metal
crystal chest for warrior, and then mag-mint din ako ng wooden chest para sa item na 20. So overall, meron tayong 20 chest and 20 items. So buy lang tayo ng 4 nitong metal chest. So para kumpleto na yung ating 16. So yan, buy metal chest. So merong times 5, no? Pero 4 lang kailangan ko, kaya ilagay natin itong 4. Or I mean yung 1. So click natin yung buy. And click natin yung okay para hindi mo natin punta sa inventory. And then buy pa tayo ng 3 pa. So 2, and then 3, and then 4. So last na to. Ayan guys. So as you can see, nabawasan yung ating Lord's token dito, 960 or I mean 9,600 na lang siya. Next naman natin bibilin is yung kanilang wooden chest and items. So yung wooden chest natin is may laman siyang 5 items. So helm, breastplate, boots, gauntlet, weapon, and then shield ata yun, or parang secondary weapon. So yun nga, bibilin natin dito is 20. So click natin yung buy, tapos click natin tong times 10. So buy natin yan. And so medyo naglo-load lang siya. So medyo matagal lumbas yung parang prompt. Pero ayan nga, so medyo hindi pa ata siya. Ayan, so medyo matagal lang pala siya. So wait nyo lang siya, no, kasi baka madoble yung mismong transaction nyo. So okay natin yan. So nabawasan na siya, and then last 10, bili ulit tayo ng 10. So click natin yung buy. So once na nakabili kayo, pwede kayo pumunta sa kanilang main menu, tapos inventory, or pwede nyo mismo click tong view inventory. And then after yan guys, ito yung kanilang itsura ng inventory natin, no. So pwede mong click to pang filter for warrior. So actually meron ako isang pirasong warrior nga pala dito, no. So sayang hindi ko siya mabibihisan. So napanalunan ko to dati kasi namali ako sa kanilang leaderboard, nakuha ko to. And then ito naman yung items natin, wala pa tayong items. So next is yung kingdoms, wala tayong kingdoms or castle, no. So doon tayo sa chest kasi mag-open tayo mga chest natin. So bigyan ko kayo ng sample, no. So pwede mong click no type din. So pwedeng warrior chest. So mag-filter siya, no. Magiging warrior chest lang yun nandito. So medyo matagal lang siya misa mag-loading, as you can see dapat metal chest yan. So ayan, metal chest. So sample lang kayo, mag-open tayo ng ito, isa sa mga epic. So mag-open lang tayo. Sample lang ko kayo bago ko open lahat ito. For example, click natin itong isa, elder chest. So open chest ko lang yan. And then viewing, and as you can see, so legendary. So sobrang swerte natin, no. So unang bukas pa lang, meron tayong legendary na warrior. So click natin yung X. Then po tayo sa type, no. So click ulit natin to. So item chest naman tayo, no. So sample lang kayo ng isang item chest. So ito guys yung wooden chest natin or item chest natin. So click natin yung open chest. Ayan. So opening. So as you can see, dapat 5 yung item niya. So una natin is rare helmet. So pag X mo yan, may isa pa. Ayan. Uncommon breastplate, common leggings, rare boots, epic main hand. So swerte talaga natin. And uncommon offhand. So sample lang yun guys. And then skip ko lang to. So papabilisin ko to, time-lapse natin kasi gusto kong open na to lahat. And then yun nga, hindi ko mapapakita sa inyo lahat, pero syempre mamaya papakita ko naman sa inyo yung mga item na makuha natin overall and yung mga warriors natin. So open ko lang to muna lahat. So yun guys, tapos natin open yung ating mga chest. As you can see, ito yung isang warrior natin kanina. And then pag click ko itong previews, kasi limit is 20 lang per page. Tapos 20 yung minute natin, no? Or in-open nating chest for warriors. And as you can see, may nakuha tayong mga legendary. Isang epic. Tapos legendary natin is 4. So mas swerte pa tayo, no? Kasi mas mataas pa yung legendary natin. So 4. And then isang epic. Yung rare naman natin is 1, 2. So 2 lang. Color blue. So yung uncommon natin is itong mga green. So yan. So common natin, syempre yung white. Sa items naman guys, medyo malas tayo. Medyo mas marami yung common talaga, no? So pag-click natin yan, so 6 pages yung sa akin. So equip pa natin to. So medyo matagal tayo mag-equip dito, no? So medyo marami or matagal na pag-equip to kasi 20 yung ating warriors. So para turuan ko kayo kung paano mag-equip dito ng items, ang gagawin natin is punta pa tayo sa warriors natin, syempre. So una, pipiliin nyo kung ano yung mismong warrior na dadampitan nyo. So for example, itong sa una natin, si Dragonheart. So quick actions, meron siyang view. As you can see, titignan nyo kung ano siya. So Slayer to. So ito rin, click natin. So Daraman. Then click natin to view. Daraman din. Ito rin view. And then Drefyan. So bakit nga ba tinignan nyo parang nandito nila? So ito yung race nila, no? So may mga items natin, may mga race din yan. So as much as possible, i-prioritize nyo na equip natin yung ano yung race na equipment para sa kanila. Kasi guys, kapag mas tugma yung race equipment, mas mataas yung bonus na bigay no mismong stats ng item. So for example, Drefyan yung item, equip natin siya sa ating legendary Drefyan para mas mataas yung stats natin. So if Slayer item yung equip natin dito, may bonus pa rin naman siya pero hindi siya ganun kataas. Pero guys, kung limited nyo mismo mga NFTs nyo, for example yung warrior nyo and items, and then hindi talaga tugma, okay naman mag-equip ng ibang item na hindi tugma sa kanyang race. Ang gusto ko lang matutunan nyo dito is i-prioritize yung equip yung para sa race niya para mas mataas lang yung stats na bigay. Or for example, itong nag-iisang natin, no, legendary item. So makikita nyo na para siya sa Drefyan
ref yan. So, gagawin ko dyan, equip ko yan sa ref yan. So, paano ka ba mag-equip? So, gagawin natin is click natin ng equip. Then, hanapin natin yung ref yan natin. So, ito yun, di ba guys, yung ref yan natin. So, click natin to, select natin. Ayan, so, okay natin to. Then, equip na siya. So, isang item pa lang yung equip natin. Nagawa natin yun. So, going back dito sa ating warriors, yun, naka-equip na sa backpack. Ayan, backpack natin, no? Naka-equip na yung mismong item for ref yan. So, quick action, view natin yan. So, meron siyang reward, no? Reward modification ata to. So, meron siya sa main hand niya. So, plus 18. And then, yung death chance niya is minus 12%. So, ano ba yung death chance? So, yung death chance na to, guys, is tuwing ba-battle tayo kasi, guys, meron siyang percentage na pwedeng mamatay. So, meaning nun is mag-field yung mismong attack natin and then bubuhayin natin yung mismong NFT natin or wire natin gamit yung Lord's Token. So, kapag namatay siya, bukod sa wala ka ng rewards, kailangan pa siyang i-revive gamit yung Lord's Token. Pero mura lang naman, kailangan mo lang is 10 Lord's Token kada namamatay yung mismong wire mo. Pero yun nga, pwede ito mag-negative, no? Kaya sobrang taas mga bonus items natin. So, hindi talaga siya mamatay or mag-fail. So, pwede mo rin remove, guys, yung mismong items. And then, kapag i-remove mo siya, make sure na hindi pa siya loading or hindi pa siya in cooldown sa pag-attack. Kasi kapag in cooldown siya sa pag-attack, hindi mo ma-remove yung item. Pero ito, guys, since hindi pa ako nakaka-attack, pwede ko siyang i-remove. Pero yun nga, hindi ko siya i-remove kasi dito ng item na to. So, permanent na yung item ko na to dito kasi legendary Dref yan. Tapos, legendary axe ng Dref yan. Then, yung mismong in-equip ko dito. So, isin ko lang, guys, yung mga warrior and equipment ko bago ko pakita ulit sa inyo. So, skip natin to. Balikan ko kayo mamaya. So, yun guys, tapos na tayo mag-equip ng mga items natin and ito yung pinakamataas ko, no? So, ito nasa lower right. So, you can see pag quick actions tapos view, ayan. So, ang reward battle niya is 132 kasi guys, ang gamit nito is pag chinek natin sa backpack, ayan. So, meron siyang legendary na item or weapon. Tapos, meron siyang epic na mga items tapos the rest is rare na. Tapos, iba ko naman is, ayan, puro ano lang to. Itong isa kong legendary is puro halos uncommon lang. Tapos, common lang yung breastplate niya. Ito naman is, ayan, so halo-halo. Bakit nga ba guys ganon? So, ba't hindi ko pinagsama yung lahat ng epic? Kasi nga guys, gaya ng sabi ko kanina, dapat kapag ang race niya is, yan, Daraman yung race niya. For example, ito. Ayan, so yung warrior na to is Daraman. So, dun yung equip ko yung Daraman. So, ito namang isa na to is, ang race niya is Slayer. So, yung mga items niya is pang Slayer. So, una kong in-equipan yung mga warriors na matataas yung rarity. Tapos, dun ko sinalpak yung mga matataas din na rarity na item. So, yun. Pag nagtugma-tugma ako sila, tapos yung mga huli kong mga nabuo is para mga chops na lang or para mga chop suey or halo-halo. For example, itong winter na to. Ayan, so sa kanya na po tayo mga ibang items ko na, ayan, so pang items na, kunyari ito, pang Daraman siya, tas karamihan ng items ko dito is pang warlord na to. Ayan, halos set na warlord, no? Kaya lang guys, wala na ako ibang warlord. So itong warlord ko na to, I think warlord to, diba tama? Color red, ayan. So ito, nakaset naman siya ng warlord. So ganun, hanggat maaari, itapat nyo yung mga items dun sa sarili niyang race para mas mataas yung bonus. Pero pagka no choice na kayo, okay lang equipan nyo ng kahit ano. Pero check nyo guys, so ang reward battle nito is 16.8 lang. Ito, mas mataas to guys kasi bukod sa may uncommon siya, mas tugma yung mga items niya. Ayan, so 19.2. Pero hindi naman ganun kalaki yung difference unless kapag ka mga epic and legendary ng mga items and yung mismong warriors mo. And then guys, kalagitnaan nung pag-equip natin, nung nag-update sila, so kasi meron sila mga minor updates, so hindi ko pa ito nababasa. So minimum withdrawal ng 1,000 lords. Ayan, so nag-update sila. Enhance user experience in inventory management. We've made improvements to ensure smoother navigation and functionality. Inventory filters, and so marketplace user experience, marketplace and filter. Leaderboard duration reduced to 20 days. And so meron silang season. So current season ends in 8 days. So meron silang kada season, tas may reward tayo makuha dito. And then guys, lahat ng updates nila na to is nandito rin sa parang update channel nila. So nakikita nyo dyan parang mga dinedeploy nilang update is dito na pupunta. So automatic integrated sa kanilang Discord server. Yan. So nakikita nyo sobrang sipag kasi kanina guys around mga 8 AM ako nag-start, diba? So mga 12 na ako natapos mag-equip pero hindi ko ginamit lahat ng time yun pang equip. So natulog pa ako kanina, no? So nagpahinga ako saglit. So yan, tinuloy natin. So right now ang gagawin naman natin is attack na tayo kasi ready na yung mga warriors natin. So may mga items nila. So back tayo sa kanilang menu. Ito guys, nakabalik tayo sa ating menu tapos pindutin natin itong start battle. So pagpunta nyo sa start battle, may mga ano dyan, filters.
is kunyari kung gusto mong i-filter by race, rarity, tapos pwede mo i-sort from newest to oldest. Tapos ito naman yung auto battle and auto revive. Tapos auto battle guys, alam ko meron tong bayad na parang 5% tax, sabi ng mga ka-guild ko, no? Pero hindi ko pa to itatry. Try muna natin yung isa-isa kasi 20 NFTs, so pagtsagaan na natin kaysa na magbayad tayo ng 5% tax. Once a day lang naman to, or I mean twice a day lang naman to. Ang palo dito guys is every 12 hours. For example, papalo ako ngayon 12:22. So ang next palo nito is around 12:22 rin, pero AM naman. So 12:22 AM. So unahin na natin ipalo or i-battle itong highest ko. So try natin, no? So check ulit natin. Ang expected reward sa kanya is 132, and then ang death chance niya is negative 31%. So malabong mamatay to. So laging success ang palo nito. So click natin yung battle. Ayan, so click natin yung battle ulit. Confirm. Tapos guys, may animation to kagaya nung sa beta nila kasi nag-beta ako. So quick lang naman yan, madali lang. Tapos lalabas yung reward after. Or kapag lumabas yung parang you died ata, something gano'n. So wala kang makukuha. So ito guys, as you can see, no, so ang base lang talaga na makukuha ko dapat is 75. Since may mga items ako, bonus siya na 76%. Tapos ang lords ko na nakuha is 132. And then as you can see, nandito na yan agad sa ating my account dapat. So I think dapat talabas yan dito. No? So ayan, so lumabas na siya 132. So medyo may konting lag lang. Tapos nawala siya dito. So napunta siya dito sa taas. Kasi pag nandito siya sa taas, nakalagay wait yung status niya. No? So hindi siya pwedeng umatak ulit. So click naman natin yung isa pa natin. So I think ito. So unahin natin yung mga natin pa high rarity. Papakita ko sa inyo mga high rarity, tapos after nun i-quick battle, or I mean papasadahan ko yung iba. So fast forward natin yung iba. Tapos check natin kung ilan yung makukuha natin na Lord's token. So dito guys, sa pangalawa kong legendary is 103.5 Lord's token na nakuha natin. Tapos kada click natin, wait lang natin guys, mag-load siya papunta dito sa taas kasi medyo naglalag talaga siya. So sa server ata nila to. So sana ma-improve sa susunod, no? Kasi ito lang nakikita kong problema dito. So medyo matagal. If wala kang patience, makatalo ka dito. So yan guys, dahil nandito na yung dalawa, so next naman natin ito pa. So puro legendary muna yung i-battle natin. So yun guys, as you can see, ito yung isa natin. So 114. So medyo matataas na yung nakuha natin, no? So around parang mga dapat to. So hindi pa pupunta dito, no? So dapat mga sa 300 plus na ata. Ayan, 349. Sabi sa inyo, medyo naglalag lang siya ng matagal. Ayan, so wait natin. So ayan. So battle natin to isa pa. So if gusto nyo quick battle nyo yung iba, pero may babayaran ka lang tax, mga 5%. No? So sayang din yun para sa akin, lalo na if saglit lang naman siya laruin, kahit mga 5 minutes, no? 20 NFTs naman to. So yan, 111. So naka 400 plus agad tayo dun sa natin, no? 4 na NFTs pa lang. So yan, papasadahan ko na lang yung iba. So ang gagawin na lang natin is babalitaan ko kayo after nitong mga attack nitong 20 NFTs ko, kung ilan talaga yung Lord's token and kung may mamatay man akong NFT. So yun guys, natapos natin i-attack yung 20 NFTs natin na bagong gawa lang and may mga items. And then ito guys, yung isa ko na pinakita ko nung una, no? Nung nakuha kong free na walang items, so hindi ko siya nilagyan ng item. As yung kasi yung lumbas, so namatay siya. So yung Lord's token na nakuha niya, syempre 0, tapos pwede ko siyang i-revive. So yan, so napunta siya doon sa kabilang dulo, no? So previous natin to para makita natin. So dapat makikita natin, meron siyang nakalagay na parang revive button. Yan guys, as you can see, nandito siya sa ating first page. Yan, as you can see, meron siyang revive button. So pwede natin siyang revive by spending 10 Lord's token. So punta tayo sa my account, check muna natin kung ilan yung na-farm natin lahat. So ang na-farm natin is 989.56 na Lord's token. So check natin kung magkano yan sa price ngayon ni Lord's token. 989.56. So 989.56, so around 10.6 USDT yan right now sa price ni Lord's token. So going back dito sa kanilang game shop, no? So check natin kung ilan yung days ng ROI ko based dun sa mismong token lang. So wag nating isama yung presyo ng mismong Lord's token. So mag-base lang tayo dun sa mismong Lord's token na nagastos ko. So ang total na nagastos kong Lord's token dito is 26,880. So ang binili ko is 16 na giant chest, 16 na elder chest, 4 na metal chest, tapos 20 na wooden chest for items. So yan, going back dito sa ating calculator. So check natin. So divide lang natin to. Ayan. So divide natin to. Yung dalawa, 26,880 divided by 989.56. So ang ROI ko dito is around 27.16 days or around 28
28 days. So hindi pa kasama dito if may mamamatay akong NFTs dun sa 20 na may items ko na warriors. Pero guys, syempre yung ROI ko na yun is nakabase lang dun sa mismong Lord's token gaya ng sabi ko. So hindi yun nakabase sa mismong presyo. So dun sa value mismo na USDT. So hindi siya dun nakabase. So if magpapump man to, mas mapapabilis yung ROI ko. If mag-stabilize lang siya sa ganitong presyo, around 0.009 siguro hanggang 0.012, aabot tayo ng 27 to 28 days ng ROI. Pero guys, kung mas maswerte ka sa mga mint mo, baka mas mabilis yung ROI mo. Or if interested kayo, no, pwede kayong pumunta dito sa kanilang marketplace, tapos dito na kayo bumili ng mga warrior and equipment. For example, pwede mo i-sort to. Lagyan natin is lowest price. Tapos syempre lalabas dyan is mga common. So around 130 lang. So sobrang baba lang. And then gawin natin is rarity niya is rare. For example, ayan. So yung rare medyo mataas siya, no? 2,000. So try natin uncommon. So 350. So medyo decent na to para sa akin. Tuntong 350 na yan. Tapos epic naman, I think mas mataas to. So 2,500. Sa legendary naman, so walang nagbebenta ng legendary. So naubos ata. And then guys, sa unique, which is yung highest na rarity, no? So color red yan. So wala tayong nakakuha ganito eh. So medyo hindi tayo pinalad. Pero yung kaibigan ko dito or yung kagid natin na si Uncle Benny is nakuha siya ng unique kanina na warrior. So guys, gusto kong pakita sa inyo. So yung guild nga pala namin is Scatter Guild. So iba to for play to earn to. Focus siya sa play to earn. Iba to sa Marites Gaming Guild and Zental Pakan Guild. So bago lang to. I think na-establish lang to siguro kahapon, no. So yung GC namin na to is for minor work talaga. Pero since si minor work parang nawalan ako ng pag-asa, hindi na talaga sila nagpaparamdam kasi nag-promise sila na around mid to end ng March pero hindi sila nagpaparamdam. So ginawa na lang namin guild to, tapos yun nga for mga play to earn to at iba't iba pang mga projects. Tapos yun nga guys, as you can see, ito kayo na si Uncle Benny na ako siya ng unique na Daraman. So as you can see, yung battle reward niya is 90. So sa atin is 75 lang yung battle reward nun. And then syempre guys, pagka mas mataas yung base battle reward mo, tapos mataas din yung percentage mo na bonus, mas mataas yung makuha mong reward. Going back dito kay Crypto Warlords na mismong game nila. So as you can see, tapos na tayo. So sobrang dali lang naman to laruin. Medyo matagal lang pag-equip ng items and medyo tricky lang siya kasi nga kailangan mong equip yung mga equipment na based dun sa mismong race niya. If wala ka namang choice, pwede mo equip na hindi based sa race, pero yun nga, mas mataas yung bonus niya. So as you can see, maganda yung user interface nila. So nagandahan talaga ako dito and naging sketchy lang sila dati kasi namigay sila ng whitelist spot, pero right now nakikita natin na medyo okay naman siya kasi yung team nila is tuloy-tuloy nag-update despite of the token price. So I think yun lang muna para kay Crypto Warlords. If ever may mga update dito, is gagawa na lang ako ng follow-up video and update ko kayo if kamusta na yung mismong earnings natin, if naka-ROI na ba ako or hindi pa. Syempre binabate ko rin yung token price nito, lagi siya naka-open sa aking browser. So if ever may mga updates ako, make sure na naka-follow din kayo sa aking TikTok and Facebook kasi from time to time nagpo-post din ako doon ng mga updates. Yun lang guys, and see you sa ating next video.